Ayan, nakabili na po tayo ng stator nung ginagawa nating ventilador. Kung napanood nyo po yung part 1 nitong ginagawa kong ventilador, ito na po yung nabili nating bagong stator. Ayan. I-tester din natin ito. Pero actually, kung makabili kayo ng bagong ganito, itong mga wire niyang ito, mga kulay nito ay coded na. Ibig sabihin, yung mga kulay nito ay mayroon ng ibig sabihin. Halimbawa ito, kulay puti, ito ay yung number 1. White. Ito naman pong black ay yung number 2. At yung red, ito naman po yung number 3. Ito po yung mga speed niya. Itong tatlo na to, yung speed ng ventilador. At meron pa tayo ditong green at saka yellow. Ito naman pong green, ito po yung kanyang common. At ito pong dilaw, dalawang dilaw na po, ito yung sa kapasitor. So, titester pa rin natin para malaman natin kung ano ba ibig sabihin ng mga ito, wire na to. So, meron tayo ditong digital tester. Sisit natin sa ohms. At siselect natin dito sa kanyang ano nakalagay dito, yung diode na sign. Ayan. Para po malaman natin yung coded na kulay ng mga ito. So itong green po, ito yung common. Green. Common. Itong dilaw po, dilaw, nakita nyo rito, dilaw, yung kapasitor. Kapasitor. Yan po. Nakasulat po. At tayo magte-tester na. Ito po yung ating ground common po. Nakaset na po yung ating tester. Didikit lang natin itong test probe dito sa green at saka dito sa unahin natin itong white. Nag-reading po siya ng 223 ohms. White. Itong black. Ayun, 204 yung black. 204. Correct tayo. Red, 184. 184. Ayan, meron tayong reading. Yung mataas po sa white, ibig sabihin yan yung mataas ang reading sa number 1 na speed nung ventilador natin. Yung mas mababa, yung number 2 speed ng ating ventilador na black yung kulay nung wire. At sa red, pinakamababa, 184 ohms. Ayan po. Klaro na po, yung number 1 po na speed ng ventilador ay yung puti. Pangalawa po, yung black.
Pangatlo po, yung red. Dito naman po tayo sa capacitor. Titis nga natin. Dito tayo sa kanyang common. Titis natin dito sa nag-reading siya ng 3 auto. So ito, nakakabit sa winding niya sa rewind ng stator. Itong isa, wala siyang reading kasi ito nakatap dito sa kanyang common. Intindihan nyo ba? Nakatap kasi yan itong isang dilaw sa, so magre-reading siya ng 0. Ayan po. So umpisahan na nating assemblin. Balutan natin to ng electrical tape. Ito yung kanyang protection. Okay, kabit na natin yung kanyang capacitor dito sa wire na dilaw, dalawa. Yan. Pero talian muna natin ito ng cable tie. Ito. Para hindi gumalaw-galaw. So ilalagay na natin yung kanyang cover. So
Susuot natin dito yung kanyang wire. Sunod, itong kanyang switch, lalagay na natin sa kanyang switch. 1, 2, 3. So ito yung number 1. So susundan na po natin yung sinulat natin, yung na-reading natin. Ito, yung white, number 1, yung black, ang number 2, number 3, yung red. So dito, yung white, number 1, ito yung number 1 nya. Initan ulit natin ng lighter para sumikip yung tube. Yan. At yung number 2, yung black. Ito naman sa gitna yung number 2 nya. Saan ba yung tube? At yung red ang number 3. Ito naman yung number 3 dito, yung nasa dulo. And last, yung green, yung kanyang common. Dito naman papunta yung common. Dito sa kanyang plug. Ito. Yung isang common dito. Dito sa switch. So yung isa, common na galing sa motor, sa stator. Dito naman sa isang linya ng plug. So ayan, naikabit na natin sa kanyang switch. Ayan, testing natin siya guys. Nilagyan ko ng tip itong kanyang shafting dito para makita natin na umiikot siya. Switch natin sa number 1. So yun, umiikot, diba? Nakita nyo? Number 2. Number 3. So ayan, okay itong gawa natin. Ayos.